Hello guys. Dito naman po ako muli, si Leonard. Pang magbahagi na naman sa inyo ng isang napakabuluhang video. Ayan, nakita nyo, sabi, Athena Squonk Kit. Isa itong vape mod. Galing sa isang katrabaho. So, binili niya raw sa kamag-anak niya, sabi niya. Gusto niya na rin huminto sa paninigarilyo. So, bumili siya ng mod. At ayan, so sa kamag-anak niya binili. Siyempre, support your relatives. So, ayan, sabi niya hindi raw nagpa-fire. At so sabi ko baka baterya lang. So may kasamang baterya. Dito yung baterya. Ito. Yan, tina-charge ko lang yung baterya. So titignan nyo yung kondisyon ng baterya, ang daming leak at mga burned spots. So dahil yan sa leakage dun sa squonk bottle or masyadong mababa yung resistance ng atomizer, pwedeng nag-leak yung battery, pero bihirang mangyari yon. So, i-assume na lang natin na yun ay leak mula sa juice dahil isa itong squonker. So, ayan, magnetize yung door. So, medyo matigas yung battery na bote, squonk bottle nakasama. Yung matigas, may reserbang bote ito. Hindi ko pa ito nabubuksan eh. So ayan, meron nga. Ito yung soft bottle. Isang hard, isang soft. Ano yung kasama? Iba't ibang kulay ng mod. Ang atomizer. So tapos user manual. Hindi ko na kailangan tingnan yan. So wala na akong pakialam dito. Sara na natin siya. So yun nga, after mapuno ng battery, try natin siyang i-fire. Kagandaan nito, full mech squonk mod to. Meron siyang safety pin. Hindi ko alam kung gumagana to. Safety firing or firing lock mechanism itawag nila. So yan, malalim yung throw. Pag inangat natin siya, medyo mababa yung throw. So assume natin na gumagana siya. So mamaya malalaman natin after mapuno ng battery. Testing natin kung magpa-fire. Pag hindi nag-fire, dating gawi, linisin ang mga terminals. Hindi ko lang sigurado kung nabubuksan to kasi wala akong nakikitang way para buksan siya. Kahit sa kabila, yung kabila ano lang eh, wala lang. So ayan. So, solid part to. Hindi mo maitutulak. Ayan. So, sabi doon sa taas, negative. Sa baba, positive. So, hindi lahat ng positive maganda. Isang halimbawa, HIV, positive ka. Or, 16 years old ka pa lang, buntis ka na. So, positive. Okay. So, ayan. Oo nga, no? Naisip ko lang bigla. Testingin na natin ilagay sa mod natin. Magpa-fire siya. Okay. So, ilagay natin ng konti. Ito yung mod ko. Isa itong Cooper Primus. 2016 ko ito nabili. December 17, 2016. Itong, yung atomizer ko, Samurai Mini. 2014. Siya nabili. V1, Samurai Mini V1, and then yung drip tip ko, ito ang kauna-una ang drip tip na nabili ko nung ako nagsimula mag-vape, 2011, from Esteban de Guzman, from Marilao. Hello sa iyo bro, hindi ko na kung nalala mo pa ako, it's been 8 years. So ayan, drip tip pa rin siya, and yung O-ring niya, O-ring pa rin. So ayan ang O-ring niya, oh yeah, kadiri, yak. Okay, yung O-ring niya, original O-ring pa rin yan, yan pa rin yun.
At yung build ko, isa itong space build. So yung pagitan ng mga loop ng coil, may espasyo, may agwat. Nag-build ako Lunes, Miyerkules pa lang, madumi na siya. So siguro dahil dito sa juice, hindi ko lang alam, or sa wire, or sa bulak, hindi ko alam. Ang build ko ay 0.35 ohms. .35 ohms. Testingin natin kung magpa-fire itong Athena atomizer. Sana mag-fire siya. Pag nag-fire siya, ibig sabihin good yung atomizer. And hello. Yung asawa ko, dumating na siya. So ayan. Binasa niya. Sorry. Yung build ko 0.35, ito 0.40. Isa pa nga. Test natin. Fire. Ayan. Gumagana siya. So ibig sabihin, good yung atomizer. So hindi ko alam kung anong klaseng atomizer, anong klaseng post to. Hindi ko pa pinanonood yung mga review sa tungkol sa vape mod na to. Hindi ko alam, maganda, pangit, bahala na. So ito, hindi na ako mapaghintay kasi maglalaro pa ako ng Onmyoji. Hindi na ako mapaghintay. Kabit na natin siya. Okay. So, na-charge siya ng mga 30 minutes. Tugin natin yung battery. Okay. So, nakababa ang lock. Here we go. Walang nangyari. So, maaaring contact to. Ito yung common problem sa mga flat towards round contacts. Kaya niya, flat yung may flat bar and then bilog yung ditikitan niya. So, eto. Medyo ingat kayo sa paggawa nito Parang jumper siya. So, ayan. Ito nyo. Fire. So, I assume na kailangan natin linisin ng contact. Kasi gaya nga sinabi ko, ito yung common problem sa flat towards round contacts. So, tanggalin muna natin ang battery. Yan. Hindi ko lang paano tanggalin tong contact. Kasi, gaya nga sinabi ko, hindi pa ako nanonood ng review na ito. Pero, siguro, ayun, nahihila siya. Pwede siyang hilahin. Ayun. Okay. So, yan. May scuff parts. So, siguro silver plated to. Maaari. No? Maaring silver plated. Okay. So, tissue pamunas. So, tingin ko nga silver plated to. Wala namang problema sa mga battery contacts. Mas malakas pa yung boses nyo sa akin eh.
So, yun ang mag-ina ko. Ruining my video. So, way ba para matanggal natin to? Tanggalin nga muna natin itong atomizer. Okay. Okay, so ayan. Wala akong makitang way para tanggalin siya. Although, spring-loaded siya. Ayan. Hindi ko na kung nakikita sa video, pero spring-loaded siya. Sinubukan akong pihitin tong part na to, pero masyadong matigas. So, tingin ko nilinisin ko na lang siya mula dito. So, ito medyo nilihi ako ng bahagya. Kasi nakaumbok na yung arcing mark niya. At yung arcing mark, mukhang walang nangyayaring conduction dun sa arcing mark na yon. So yan, kuha lang tayo ng konting panlinis. Parang yun. So, ang gamit kong panlinis ay isang Autosol. Okay. Labay na rin natin ng battery contacts. Hop, saan ka pupunta? So, ayan. Tissue lang gamit ko. Wala akong... Meron ako diyang lint-free cloth. Pero, doon ko lang yung ginagamit sa mga full mech ko. So, well, same purpose lang naman. Para lang naman pambuli. Polish. Hindi rin naman pampalish tong tissue paper. So, bukod sa panlinis ng kung ano-ano, pwede rin siya panlinis sa contact points. And ayan. So ayan, naubos na yung memory nung digicam ko. So ayan, nilinis ko na yung mga gilid-gilid. Okay. So pasensya na sa aking camera. So phone camera lang gamit ko sa itong Sony L2. So yan, medyo malabo yung render. So mukhang wala na siyang balak luminaw. Ayaw niya na mag-adjust. So ayan, sorry sa malabong video. Pero doon malinaw naman. Pagdating sa focus, ayaw. Okay, ayaw niya mag-autofocus. So, yan. Bubuin lang natin siya. Then, let's take it from there. Oops. So, yan. Okay, maabot naman, tumutunog pa. Tapos, saka natin lagay yung skunk.
yung smoke bottle, saka natin ilagay. Lagyan mo natin itong battery nya. Okay. So, sa mga nagpo-full mech dyan, baguhan lang kayo. Ingat-ingat. Kasi, dapat gagamit kayo ng full mech. Alam niyo yung ginagawa nyo. Kabisado nyo ang Ohm's Law. Pa-fire na siya. So, yun. So, linis lang ang katapat. So yan ang gamit kong panlinis. Autosol. Yung pa rin yun, yung ginamit ko sa Battle Master. Nung barkada ko. Hindi pa siya ubos. Kasi nga, hindi ko na ginagamit yung mga full mech mode ko. Naka-display na lang sila sa kwarto. So, ayan, linis lang. So, gaya nga sinabi ko, yun ang problema sa mga flat towards round terminals or contact part. Nagkakaroon ng arcing mark sa isang part lang. Usually vertical yung itsura ng arcing mark. Kasi nga, isang space lang, isang part lang nung round part yung nagkakaroon ng contact dahil yung dumidikit sa kanya flat type, flat bar. So maganda sana kung medyo rounded tong part na to sa itaas. Itong part ng flat bar. Medyo rounded siya na tugmang-tugma sa kung ano yung bilog nitong part na to. So ito nasa ilalim, I assume ito yung positive, then ito yung sa taas yung negative. Kasi tinry kong pihitin tong part na to, ayaw niyang umiikot, so hindi ko na pinwersa kasi unang-una hindi naman akin to, so kung masira ako papalitan ko pa. So ayan, nilinis ko lang siya, polish itong contact points. So dinami ko na rin yung battery terminals para sigurado. Ito pa, fire na siya, so siguro na matutuwa na yung katrabaho ko nito mamaya pagpasok ko. So panggabi tayo, call center boy. So yun lang. Maraming salamat sa panonood and paalam.